itatanong ko, nahirapan ka bang maghanap ng trabaho dito? Kasi nga undocumented. Yan ang mostly na tinatanong ng mga Pilipino, 'di ba? May mga lalaki, mostly lalaki na gustong pumunta dito sa Spain. Tapos laging tinatanong, mahirap bang maghanap ng trabaho kung undocumented? Dito sa Spain, Pag lalaki. sa lalaki talagang sobrang hirap. Ako, Saan ang hirap? Sa level 1 to 10. kung level 1 to 10 para sa akin, masasabi ko mga level 6. 6 to 7. 6 to 7. Ang hirap. Yung hirap. Hirap. Kasi, So, may 4 pa na hindi mahirap. kasi ano una sa lahat, wala kang, from the word undocumented talaga, hindi ka nila ipapriority. Maraming beses na tinawagan ako dito, alam mo nga, may time pa nga na tinawagan ako dito, madam, ang sabi lang sa akin, habla Espanyol. Siguro kung habla Espanyol ako nung time na yun, i-hire nila Kahit ako. walang papel. Kahit wala akong papel. Bibigyan nila ako ng chance. Siguro nakita nila doon sa CV ko na maganda naman yung performance ko, doon sa mga past na trabaho ko, past employer ko. Ako kasi yung tao na kapag nagtrabaho ako, ibibigay ko yung best ko eh. So sa paghahanap mo ng trabaho, maraming trabaho ka na in-applyan. Sobrang dami. Dami ding rejection. Ang daming rejection. Although 90% nga rejections eh. May mga siguro kino-consider ko yung 10% noon kasi may mga employer pa rin naman na gusto nila akong bigyan ng chance. Oo, kahit walang papel. Kahit walang papel. Ang problema lang talaga is hindi pa ako nagsasalita ng Espanyol. So napaka-importante na magsalita ng Espanyol. Napaka-importante talaga. Yeah. Siguro sabi ko nga kung marunong lang nga talaga akong makakapag-communicate ako sa kanila kahit na poko-poko. Alam mo sa poko-poko? Poko-poko. Konting-konti. Oo. Kasi nung mga panahon na yon, ngayon meron na, may konti na akong may Knowledge, nalalaman na ako kasi talagang nag-aaral ako online kung paano yung, kahit basic lang, malaman ko. Siguro, ang pinaka-point ko siguro dyan na bottom line, or paano ko ba sasabihin, yung pinaka-mabigat siguro na part na sa paghahanap ng trabaho talaga dito, bilang isang undocumented, para sa akin, madam ha, kailangan mong kumunik sa mga friends eh. Pilipino ka po. Filipino. Hindi lahat ng Pilipino dito mababait. Ito sinasabi ko yung totoo ha. Experience ko to. Hindi lahat ng Pilipino dito na makakasalamuha mo ay okay yung pakikitungo sa'yo. Nahitupot pa nga ako dito eh. Inula ko. Sabi ko pa ang ganda pa ng ng pagka-approach ko. Sabi ko, ula, sa train to ha. Alam mo, nakatingin lang sa akin ganun, tapos tinitingnan ako ng ganyan. Sinishare ko lang dito, hindi naman sa Di marami nagsasabi kasalanan ko daw kasi daw bati daw ako ng bati. Eh siguro yun yung personalidad sa mga naghihid to foot sa dito. Baka kasi awareness lang to kasi may mga Pilipino din na soon makakarating ng Spain. At least pag na-experience nila yon, alam na nila, may idea na sila kasi kapag napanood nila yung video na to, ay napanood ko na. Hindi lahat ng mga Pilipino approachable. Yes, hindi lahat ng mga Pilipino talaga approachable. Pero meron pa rin namang meron pa rin naman na talagang nag-a-approach. Pero mostly talaga sa experience ko dito, ang matataas ang tingin sa sarili yung may mga papel talaga. Totoo yan. Totoo yan, madam. Yung tipo bang akala mo nakarating dito ng siguro maiintindihan ko kung pinitisyon, yung talagang dito na pinanganak yung iba, maiintindihan natin yun. Pero yung tipong dumaan din naman sa pagiging undocumented tapos nung nagkapapilang akala mo kung sino na kung umasta, di ba? Para sa akin, pantay-pantay naman tayo. Walang mayaman, walang mahirap sa mundong to. At the end of the day, mamamatay tayo, magiging kalansay na namatayin lahat. Yan lang, yan lang. Sa 6 months mo, ilang buwan bago ka nakahanap ng trabaho? Isang lang ako. Isang buwan? Hindi po, isang buwan lang akong natambay. Oo. Tapos nakahanap ka kaagad Oo, ng kasi part-time lang. Part-time po. Kasi to nung pagdating ko nga dito, I think 8 days or 4 days lang yata. Pang 4 days ko nakahanap kasi ako ng part-time. Yung part-time na yun, madam, nagdire-diretso yun. Hanggang November. Actually, December 5 ang last nun. Then December 5 hanggang January 1, wala akong trabaho. So may trabaho, kaso lang, mahirap lang maghanap ng regular job. Mahirap. Part-time Part-time lang talaga. Pero yung part-time naman, sabi ko nga, depende sa yung lifestyle. Yeah. Kasi yung part-time sa sipag mo. Sipagan mo sipag. talagang paghahanap, Oo po, yan lang talaga. Pag once na pagpasok mo dito, allowance. Kailangan malaki ang allowance. Kailangan mo talaga ng pera. Bakit? Yung tipong pagdating mo dito, ito experience na naman to, based on my experience. Siguro ang masasabi ko lang or masasuggest ko lang sa mga gustong pumasok dito bilang undocumented na katulad ng naging journey namin. Hindi pa rin naman natin yan inaalis na may marami pa rin talaga nangangarap na pumasok dito na kahit makikipagsapalaran ba. Pero ako ang idea siguro na pwede kong ibibigay sa kanila or suggest or advice
magdala talaga ng enough money Enough na kaya nilang i-survive at least 6 months nang maninirahan sila dito na wala silang makontrabaho. sa ano no, para pambayad sa apartment, Yes, no? importante Sa pagkain, okay lang. Sa pagkain kasi kaya mo na, sabi ko nga, ako nga nagsabi sa'yo madam, pagkapihin mo lang ako maghapon kung wala naman talaga, kaya ko nang mabuhay doon eh. Oo. Magdala sila ng extra money. Yun lang talaga ang Yeah. pinakaano ko. Friendly advice bilang isang OFW na naging undocumented dito sa Spain, pera talaga. And ako naman talagang ano yan, pinaghandaan ko rin naman talaga. Kasi Alam maraming mo naman kasi na alam pagdating ko mo na, dito. alam ko na dahil sa'yo. Dahil mahirap talaga undocumented dito. Mahirap ang lalo na pag lalaki. Sobra. Anong masasabi mo dun sa mga lalaking gustong pumunta dito, like marami taga Croatia, taga Poland? Kasi Yes po. syempre gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang experience ng mga lalaki Dito sa na Spain. nandito sa Spain na undocumented, kung nahirapan ba talagang maghanap. Kasi syempre through chismis lang din Yes yung po. naririnig nila. Mas maganda kasi Experience. through experience Yes, mo. tama. So anong masasabi mo sa kanila? Ako siguro, yun nga lang madam, ang lakasan yung loob. Lakas Kasi ng lang loob. talaga eh. Una sa lahat, lakas ng loob. Pangalawa, tiwala sa Diyos. Wala naman talagang ano doon. Walang magtiwala kay pagkatiwala mo ng buo sa Kanya. Yun lang naman ginawa ko din talaga madam eh. And pangatlo, at least magdala kayo ng extra pera talaga. Pera talaga, ano? Yun. Kung gusto nyo, wala naman eh. Ako, never ko silang i-discourage na pumunta dito mag-undocumented kasi tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, kung hindi dahil sa video nyo madam, hindi naman ako magkaroon ng lakas na loob eh, na talagang pumasok ng Pero Spain. hindi ka ba nagsisi na pumasok Hindi sa po, Spain? hindi talaga. Pagdating mo dito, Sobra. anong trabaho mo? Kasi- Trabahong bahay? Dating mo dito, magkukuskus ka ng Magkukuskus ka kubeta, ng kubeta. magmamap ka doon. So Tapos anong feeling? Kasi lalaki ka, tapos maglilinis ka ng toilet. siguro, yung feelings kung itatanong mo madam, alam mo yung, ikaw na yung pinakamali. Self-pity. Sobra. Umiyak ako. Oo. Umiyak ako. Nung Dahil time- sa hirap? Hindi O dahil sa hirap. Dahil yung siguro trabaho mo? naging desisyon ko. Sa decision. Doon sa unang, yung iniyak ko talaga kasi sabi ko, maaring may mali sa desisyon ko. Iniyak ko. Pero hindi ako umiyak dahil nagsisisi ako na dumating ako dito. Umiyak ako sa Kanya. Iniyak ko talaga kay God. Sabi ko, God, alam ko na yung desisyon na to, will mo. Kasi hindi ko naman ginawa tong desisyon na to na hindi ko hiningi sa'yo. Pinayagan mo, hinayaan mo ako nakarating dito ng Spanya. So sabi ko, meron kang may magandang plano ka sa buhay ko dito. Yun yung inaantay ko. Ibigay mo sa akin ngayon kung ano yung gusto mong challenge, tatanggapin ko lahat yan. Kasi alam ko, at the end of the challenge, kapag na-accomplish ko yan, napakasarap ng reward yan.